Magsitayo po ang lahat sa pagpasok ng mga magsisipagtapos at tagapamahala ng ICTC at OLS. Malahibong kakatayo ang lahat para sa pambansang awit ng Pilipinas. Magsiupo ang lahat. Father Rico Ponce Uparn, sa Presidente ng ating Our Lady of Angels Seminary College Incorporated, Father Edgardo Alutayo OFM, sa ating Direktor at Dekano ng Pag-aaral sa ICTC, Father Cristino Pine Uparn, sa OFM, sa Rektor ng OLAS, Father Eric, sa Guardian ng OLAS Priory, Father Shelo, kay Father Robert Laad, FHS, kasama ang ating Pastoral Director, Father Oscar Ante, OFM, at ang mga kawali at mga tatanggap ng katibayan sa pagtatapos sa pag-aaral para sa pagpapari, mga magulang, mga kaibigan, mga panauhin, mula po sa mga mag-aaral ng ICTC, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ngalan po ng mga mag-aaral at ng ICTC Student Executive Council, lubos po ang aming kagalakan sa araw na ito, sapagkat aming masasaksihan ang pagtatapos sa pag-aaral ng aming mga kapatid. Kaisa-punin niyo kami sa inyong kagalakan at pag-asa na maisabuhay ang ating mga pinag-aralan sa ICTC, ang mababahalang pag-aaral na nakaugat sa karanasan ng mga dukhang pinakamamahal ni Jesus na ating pinaglilingkuran. Sa ating tema para sa pagdiriwang na ito, binibigyan diin ang ating sama-samang paglalakbay sa daan, sa diwa ng pangangalaga ng mabuting pastol, sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga munting pamayanang makadiyos, makatao at makakalikasan tungo sa buhay na ganap na nais ni Bathala para sa lahat. Ito ay hamon sa amin na nagsisipag-aral pa lamang, subalit isang malaking responsibilidad ito na dapat akuin ng ating mga magsisipagtapos, ang maranasan, ang teolohiya na nagmumula sa tao at inyo pong ibabalik sa mga tao. Teolohiyang naglalaman ng buhay at karanasan ng mga maralita. Teolohiyang may ugnayan sa nangangaral at nakikinig nito. Nawa, huwag limutin ang mga karanasan sa immersions na nagmulat sa atin sa mga paghihirap at pagdurusa ng ating mga kababayan
Huwag limutin ang mga panahong sama-sama sa kasiyahan at nagtutulungan sa hirap ng mga aralin. Huwag limutin ang mga taong naging kasangkapan ng Diyos upang makarating sa ano at sino tayo ngayon. Alalang bagay, huwag natin ilayo si Jesus, ang karanasan natin kay Jesus sa ating sariling karanasan, sa pakikibaka at sa patuloy na pagmumulat at pag-asam natin sa buhay na ganap at kasiyasiya, ang buhay na nais ng Diyos sa atin. Muli po, mula po sa ICTC Student Executive Council at sa lahat ng mag-aaral ng ICTC, maligayang bati po sa inyong lahat na magsisipagtapos at sa ating lahat, maligayang pagdating po sa ating araw ng pasasalamat 2023. Maraming salamat, Brother Alvin Evangelista Omar, ang ating ISEC Vice President. Sa dakong ito, ibibigay ni Reverendo Padre Cristino Artine, OFM, Direktor at Dekano ng Pag-aaral sa ICTC, ang paglalahad kaugnay sa mga magsisipagtapos. At bilang tagapangulo ng Council of Provincials, ito ay igagawad at ihahayag naman ni Reverendo Padre Rico P. Ponce Omar. Kagalang-galang ng mga miyembro ng ICTC Council of Provincials, Father Rico P. Ponce, Incar, Father Dino Gregorio V. Redoblado, OFM, Father Jonas F. Tinopia, SC. Buong lugod at karangalan ko pong inihahatag sa inyo ang mga sumusunod na kandidato sa pagtatapos ng taong ito. Para sa 4 na taong kurso sa pagpapari, sertipiko ng pagtatapos sa pag-aaral para sa pagpapari. Abad Rudel Gianan, OFM. Aguirre Josefino Libao, Archdiocese of Halle. Calorin Marjun Rodriguez Ocar. Escobar Kimpol Malaya Ocar. Isbampa Concordio Jr. Galindo, FHS. Segugero Janchimpi, Tandugon, Ogar. Sindak Rioman Silva, Ogar. Sumanting Vincent Villamor, Ogar. Tao Flor Vincent Violeta, Ogar. Pinagtitibay ng evaluasyon at rekomendasyon ng kinauukulang mga tagahubog nila ang kanilang mga profesor at resource persons ng academic team, pastoral team at spirituality team na sila ay ganap at maluwalhating nakapagsulit ng lahat ng mga pangangailangan sa pagtatapos. Dahil dito, inihiling ko bilang dekano sa pag-aaral ng ICTC na gawaran sila bilang katibayan ng kanilang pagtatapos ng karapatang mga titulong ng kanilang kurso. Hinihiling ko po rin na ipagkaloob sa kanila ang lahat ng mga karampatang pribilehiyo at karampatang naukol sa mga titulo ito.
Sa ngalan ng ICPC Council of Provincials at ayon sa kapangyarihang kanunikal na kaloob sa akin ng mga provincial superiors at ng mga kongregasyong napapabilang sa araling programa ng ICTC bilang kinatawan ng ICTC ng tagapangulo ng Council ng Provincials, iginagawad ko sa bawat isa sa inyo. Abad Rodel Dianan OFM, Aguirre Josepino Libao from the Archdiocese of Haro, Caloring Marlon Rodriguez Ocarn, Escobar Kimpol Malaya Ocarn, Estampa Concordio Jr. Galindo FHS, Sibugero Janjempi Tandugon Ocarn, Sindak Riomar Silva Ocarn, Sumanting Vincent Villamor Ocarn, Tao Flor Vincent Violeta Ocarn. Ang sertipiko ng pagtatapos sa pag-aaral para sa pagpapari. Ipinagkakaloob ko rin sa bawat isa sa inyo ang lahat ng karampatang pribilehiyo at karapatang nauukol sa titulong ito. Maligayang bati sa inyong lahat. Maraming salamat, Father Rico. At upang ipakilala ang panauhing pandangal, tinatawagan si Brother Brandon Bahayanin Ocarn, ang kasalukuyang Extended Counselor for Students ng Philippine Carmelite Province of St. Titus Branchma at tagapangulo ng Komiting Pastoral ng ICTC Student Executive Council. Magandang umaga po sa inyo lahat. Humingi ako ng pamanhin sa inyo kasi mahaba-haba kasi ito aking babasahin. Sana ay hindi kayo mababagot. Ito ay sa English. The present community of our guest speaker is St. Teresa of Avila Community in New Manila, Quezon City. However, he hails from Sulamon, San Juan, Siquijor. He finished his primary education in the said place and secondary education, St. John High School in Sulamon, Siquijor in 1985. During his tertiary education, he took up AD Sociology in Mount Carmel College, New Escalante City, Negros Occidental, in 1990. His master's degree, Master of Arts in Pastoral Ministry, is in the Intercongregational Theological Center, ICTC, Bagbag, Quezon City, in 1997. And his doctorate degree, PhD in Empirical Theology, Radboud University, Nijmegen, the Netherlands, in 2006. Working in the vineyard of the Lord, these are some ministries he spearheaded. As a Carmelite, he is appointed rector of the College Formation Seminary in 1998 and assistant formator in 2005. Executive and academic director of the Institute of Spirituality in Asia in 2011 and was appointed provincial bursar in 2014. In 2015, officer in charge of Young Carmel Philippines Foundation, YCPF. Additionally, the prior general and his council in 2014 appointed him as member of the Commission ad hoc for the Reconstruction of Culture, Restrutturazione della Cultura, and also member of the Comitato Centrale
of the Institutum Carmelitanum in Rome up to present. Moreover, in the provincial chapter of February 2020, he is elected Prior Provincial, was then Carmelite Province of Blessed Titus Brandsma. 3 years after, the provincial chapter of March 2023 re-elected him as Prior Provincial, now Carmelite Philippine Province of St. Titus Brandsma. Engaged in publications, he has published books, among others, Breath of Fire, an exploration of the methods and context of transformative spirituality, 2013, Ownership and Property, an empirical, theological, ethico-moral, and pastoral approach, 2011. Furthermore, in professional organizations and affiliations, he is co-founder, vice chairman of Center for the Empirical Study on Spirituality, Theology, and Religion, CESTREL Asia. The vice chairman of the Board of Trustees, Aspiring Citizens for Community Empowerment, or ACCE, Philippines. Chairman of Anawin Mission sa Manihirap, an ecumenical movement in solidarity with the poor. Finally, Chairman of the ICTC Council of Provincials. Siya ang kasing-kasing o ang nagtimon sa barko sa Orden Carmelita sa Pilipinas, ubos sa titulo ni St. Titus Brandsma. Friends, ladies and gentlemen, join your hands to our guest speaker, Reverend Father Rico Palaka Ponce, Order of Carmelites. Maraming salamat, Brother Brandon. To Father Edgar, the President of Our Lady of the Angels Seminary, to Father Chris, the Director and Dean of ICTC, sa ating mga mahal na professors, Father Buka, Father Cielo, sa lahat ng mga administrators, staff ng ICTC, and also the Our Lady of the Angels Seminary, sa lahat ng mahal natin mga magtatapos sa umagang ito. At sa inyong lahat mga kapatid, magandang umaga. Ikinagagalak ko sa aking puso na batiin ang bawat isa sa inyo sa araw na ito na pinaguri ang araw ng pasasalamat. So actually, this is your graduation. So, tayo ng karoon. Dahil kayo ay matagumpay na makapagtapos ng inyong mabatahalang pag-aaral or theological studies. Graduation Day is always met with much celebration because it is supposed to be a rite of passage. This could be seen as a major shift from your being theology students to graduates of theology. Biruin nyo yan, o di pa nagkagulat na mag-graduate na kayo ngayon. Sa Cebuano, meron kaming expression na ang sabi, wala lang daw mo graduate na dahil karoon. So, hindi lang natin ikalain, graduate na kayo ngayon. So, after 4 years or 5 years of studies here in ICTC, I would like to believe that for this rite of passage, you have prepared yourself through a long learning process. Kumbaga, pinaghandaan ninyo ito. Seeing you cross this milestone today is proof that we share a common belief in the importance of theological and pastoral studies.
the value of theological and pastoral studies in the church and society is indisputable. It is an important component in the holistic growth and maturity of the Lord's servants, lalo-lalo na sa mga pari at mga reliyoso. It is essential in helping the servants of the Lord to become more responsible, more productive minister in the Lord's vineyard. It is a vital instrument that helps to acquire theological and pastoral ideas, insights, knowledge, and skills. And it is more challenging at this time. Yung pumili sa atin ni Father Chris na we are now at the age of artificial knowledge. So, paano tayo maging relevant in this very highly technological age? Theological studies or patakaran ng pag-aaral, as we call it in ICTC, equips us to be cognizant of everything that is going on around us in the church and in the society. More importantly, learning never ends. It is an ongoing and lifelong process. The quality of our service to the people and to our respective religious orders and the church and society at large depends much on the quality of our trainings and preparations, and it has prepared us with the necessary insights, knowledge, know-how, and skills that will allow us to face life squarely. Not only are good theological and pastoral trainings fundamental, they are advantage for working towards success in life and offering quality service to the people. Mga kapatid, as you will leave the portal of ICTC and assume your respective assignments, please be reminded always of the beautiful theme of this year's pasasalamat. Sama-samang sa daan sa diwa ng pangangalaga ng mabuting pastor, pagtatag ng mga munting pumayanang makadiyos, makatao at makakalikasan tungo sa buhay na nais ibarhala para sa lahat. Para sa akin, ang tema na ito ay isang deklarasyon na kayo bilang mga graduates of ICTC in 2023 ay nagpapahayag at nananako. Kayo ay nananako, una, mananatiling magkasama sa daan. Of course, after your graduation, you will have your respective assignments. You will now immerse in the huge task of spreading God's good news of liberation. Some of you will be involved in some organizational task of your order or our order, or be sent to missionary tasks, missionary works. Kaya ang tanong, paano kayo manatiling magkasama when in fact you will be separated by distance, and even perhaps there will be time differences. Baka iba sa inyo ma-assign sa Amerika, sa Europa, o sa Africa, o sa Papua New Guinea, or the different parts of the Philippines. One of you can be so paano tayo magiging magkasama o magkasama? I have some suggestions to make. Una, you can be one and united by keeping the spirit of ICTC alive in your heart and minds. Keep the identity of ICTC as
alternative, relevant, contextualized, and liberating theological school. Hindi basta-basta ang ating eskwelahan. It's very unique. Ito ay nag-iisa sa buong Pilipinas at sa buong mundo. So please keep that identity, as alternative, relevant, contextualized, and liberating theological school. In all your missions and programs, keep this in mind and actualize them. You are now the ambassadors of ICTC to the real world, the vast field of the Lord's vineyard. Secondly, literally speaking, make a close band among yourselves. Make use of the modern technologies and means of communications to be connected with one another. So you can create your group chat or GC as graduates of 2023. Keep everybody posted of your significant experiences in your mission or your assignments. Most probably, you will discover questions which were never touched or discussed during your classes here in ICTC. So, in that situation, you consult one another and get inspiration from one another. Third, from time to time, you have to visit ICTC during alumni gathering or ongoing formation programs that will be organized by ICTC. So sabi sa akin kanina ni Father Chris, there is a summer program for this year or in July to begin the Kaluukan. But we are also looking forward that ICTC will organize programs to give an opportunity to all the alumni assigned sa ibang bansa for theological and pastoral updating. So this program is a venue for kumustahan, sharing, and deepening of our insights as pastors or workers in the vineyard of the Lord. Pangalawang punto mula sa tema natin ngayon na nakasaad pagtatag ng mga munting pamayanan magka-Diyos, magkatao at magkakalikasan tungo sa buhay ng ganap na nais ibaghala para sa lahat. Sa iyong pagdialo, sa iyong paglisan ng ICTC, yayaan kayo, di ba? ICTC, sana ito ang pauwi ninyo na kung saan man kayo naroon, ito ang pakay at tayo ninyo. Firstly, whichever community or religious community you belong, your first task is to create a community ad intra, religious community that is magka-Diyos, magkatao at magkakalikasan. Hindi yung kayo-kayo ang mag-aaway o mag-sismisan. You get your strength and inspiration from the members of your community. Kung saan man kayo mapunta, hanggang ninyo na may tatag ang munting pamayanan ng Kristiyano, your community at extra, na magka-Diyos, magkatao, at magkakalikasan, upang may isang katuparan ang minanais ni Bathala na buhay na kasiya-siya para sa lahat. Pangatlong punto mula sa ating tema ay yung nakasaad na diwa ng pagninalaga ng mabuting pastor. The theme is a declaration that what you are doing in the ministry is not only of your own. Whatever is your accomplishments, attribute it to the Lord. It's not because dahil sa inyong galing at talino, but it's because it is the will of God.
Don't be attached to your work assignment. For us religious, especially for the Carmelites, our assignment is every 3 years. So you expect that there is a possibility of reassignment. But just do the best. Whatever or wherever you are assigned, whatever is your assignment, ang lahat ng nagawa natin ay sa diwa ng pangangalaga ng mabuting pastor. We have to think that we are only participating in the mission of Christ. We are stewards of Christ. At sabi ni Saint Teresa of Avila, so I hope you will remember this, sabi ni Saint Teresa, Christ has no body but yours, no hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes with which He looks compassion on this world. Yours are the feet with which He walks to do good. Yours are the hands with which He blesses all the world. Yours are the hands, yours are the feet, yours are the eyes, you are His body. Christ has the body now but yours. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes with which He looks compassion on this world. Christ has the body on earth but yours. Therefore, we are the body of Christ. We do everything in the name of Christ. Of course, sometimes you will encounter contradictions, dangers, and harms as you will fulfill your mission. Maybe you will be persecuted, hopefully not by your conquerors in the community. Sana hindi naman mangyari yun. Or you will get in conflict with the civic or political leaders because of your stand and commitment for truth, for justice and peace. Sa panahon ito, we are very familiar with the term red tagging, false accusations, planted evidence, pagmila. Well, that would be a difficult situation to face. But don't be discouraged or demoralized. Just think and remember that it also happened to Jesus. He was the first victim of humiliation, torture, crucifixion, and death. At ang sabi ni Titus Brasma para sa atin, he who wants to win the world for Christ must have the courage to come in conflict with it. I am convinced that aside from the theological knowledge and pastoral skills that you have acquired in the process of learning in ICTC, you have also embraced the values and charism inculcated to you by this institution. Here in your alma mater, you were taught to live a life of prayer, community, and service. With its character being intercongregational, with a mixture of the Carmelite charism, Franciscan charism, or diocesan inspirations, and from the Universal Church, ICTC has always had a preferential option for responding to the needs of God's people, especially the lost, the least, and the last. We hope and pray that at this stage in your life, the years of study in ICTC you have spent in this institution have also helped you develop empathy for the poor, the oppressed, and the marginalized. In the midst of consumeristic, materialistic, and relativistic culture, we hope that you will not just go with the flow of the tide, but instead become its counterforce. That you will continue to find meaning and value
for sharing, community building, placing your faith in God, and hoping for a brighter future. I would like to congratulate your community priors, the superiors, your parents, your guardians, your mentors, your professors, our school personnel in ICPC and Aurelia Seminary, and everybody who became God's instrument in helping you acquire quality theological and pastoral training. I am sure that this occasion is equally memorable and meaningful for them as well, as we watch you cross this milestone. Let us be grateful with our unwavering confidence in a loving and merciful God. We live with the belief that the respective saints, blessed holy men and women in our orders, will always embrace us in their mantle of love and protection. My dear graduates, you have worked hard, you have worked hard and consistently, so you deserve every good wish in this very special proficiat in the nomine Minister. Thank you. Maraming salamat po sa ating kaunahing pagtangal sa daling katipuan sa Europa. At upang igawa ang katibayan ng pagpapahalaga, tinatawagan po natin si Father Cristino Arpine, Direktor at Dekano sa Pag-aaral ng ICPC, at si Father Edgardo Alutaya, OFM, Presidente ng Colas College Incorporated. Ang nilalaman po ng katibayan ng pagpapahalaga, our Radio Angel Seminary College Incorporated, Intercongregational Theological Center, pinagkakaloob itong katibayan ng pagpapahalaga kay Father Rico P. Ponce Ofarm para sa kanyang pagbabahagi ng kanyang karunungan bilang panahon pagdamayan sa ginanap na araw ng pasasalamat ng mga nakaganap sa pag-aaral sa pagpapali sa Intercongregational Theological Center nitong ika-24 ng Hunyo taong 2023 sa Porsyong Pulat Chapel ng Our Lady Angel Seminary, Bagbalong, Baliches, Quezon City. Nilagdaan, Father Cristino Arpine, OFM, Direktor ng ICPC, Dekano ng Pag-aaral, at Father Edgardo A. Alutaya, OFM, Presidente ng Colas College. Humihiling po muli ang presensya ni Reverendo Padre Rico P. Ponce Ofarm, tagapangulo ng Council of Provincials, ni Reverendo Padre Cristino Arpine, OFM, Direktor at Dekano ng Pag-aaral ng ICPC, at Reverendo Padre Edgardo A. Alutaya, OFM, Presidente ng Colas College Incorporated, sa paggagawad ng sertipiko ng pagtatapos sa pag-aaral para sa pagpapari at susundan naman ang paggagawa ng natatanging karangalan. Tinatawagan din po sa tinitingin para susunod sa pagtawag sa mga magsisipagtapos. Alberto Diosianan, OFM,
Joaquin Marlon Rodriguez, Opar. Escobar Lincoln Madaya, Opar. Estampa Conmordo Galito, Bolero Jan Rinky Tanrogon, Opar. Linda Guilomar Silva, Opar. Tumanti Vincent Villamor, Carlos Flor Vincent Julieta, Opar. Para po sa ICC para pasalan. Pastoral Integration Award sa Secretary John. Pwede ka na kay Gabriel Martin sa London Farm. Brother Ricky Sandoval, Bolero, Opar, Francisco Bermeda. At sa coordinator po ay hindi po ito kay Brother Concordo Escama. Para po sa Pastoral Leadership Award, sa po ay binigay kay Brother Marlon Sandoval. Kasi naman po ay garanti ang paglalagay ng key sa ating mga magsisipag tapos.
Muli palapakan po natin ang mga nagpapalapasok. Maraming pong salamat. Maraming salamat po. At upang ipahayag, tinatawagan po sa seminarista Josefino Aguirre, tinatawagan ang magsisipagtapos para sa pasasalamat. Mga pinagpipitagan ng mga panauhin, Father Rico Ponce, sa OLAS President, Father Edgar Alcaya, sa mga pagpupuo ng pamunuan ng Intercongregational Theological Center, ICTC, Director Dean of Studies, Kuya Cristino Pine, OFM, Pastoral Head, Kuya Oscar Ate, OFM. Management Information Staff at Lipa Crisostomo. Pastoral Supervisor, Kuya Alberto Almedia. Maintenance, Kuya Ruel Berania. Sa lahat ng aming mga professors, sa buong Order of Carmelites, OCAR, Order of Friars Minor, OFN, Franciscan of the Holy Spirit, FHS, Archdiocese of Haro, sponsors and benefactors, family, friends, guests, at sa mga nagsipagtapos sa taong 2023, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tinipon tayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos para sa napakamahalagang okasyon na ito. Sa loob ng 4 na taon, halos tayo lahat ay maraming agam-agam, mga katanungan, mga alalahanin at iba't ibang mga puro-puro. Nag-aral tayo sa seminary, sa paaralan ito, sa lugar kung saan ay bago-bago para sa atin. Subalit tayo ay nakibaka o nagsikap at matatawag ng ng mga hamon, challenges na ating susungi o daranasin. Tunay na ang kasabihan na all beginnings are difficult. Isang karangalan ito kayo para sa inyong harapan upang magsalita o representante ng batch of 2023. Nais kong kumitayin ang mga araw na kami ay excited na magkakilala at makilala rin ang aming mga professors at mga staff ng institusyon. Inasam-asam namin ng bawat isa ay matuto sa mga tinuturo ng aming mga pinagpipitagan ng mga professors. Isa sa napakahalagang paalala sa amin, ni Kuya Oscar Ate OFM at ng buong pastoral staff na dapat hindi kami magpagalingan sa klase. Sa halip ay mag-enjoy sa bawat araw na aming pamamalagi. Matapos kami mag-settle down sa ICTC, sumasali sa aming mga isipan ang aming mga pamilya at mahal sa buhay. Subalit ang ICTC ang aming naging bagong pamilya kung saan sama-sama kami kumakain, sama-sama kami nag-aaral, celebrate success together, and explore together, lalo-lalo na sa aming mga pastoral exposure immersion. Nais ko rin kumitayin ang mga panahon na nagkakaroon kami ng pagpapalitan ng puro-puro at mga talakayan na kung minsan sa madalas ay kailangan natin ng call at well o kaya naman ay group support. Sa huling bahagi ng academic pastoral life, nais kong alalahanin
dahil sa integration papers at research reports. Napapakuli at masaya kami sa tuwing magkakaroon ng Zoom meeting at Google Meet sa panahon ng pandemic at kung malayo kami sa isa't isa. At buong galak at tuwa ang kapalit matapos kami makapasa sa mga examination at matagumpayan ang isubmit ang aming mga final papers at ang final reports. Ito ang bawat sandali na aming naranasan na unti-unting umubog sa amin. 4 years fast forward today. Noong kami ay tumula sa aming comfort zones, hinarap namin ang mga challenges and hardships. Subalit, napagtagumpayan namin ang tao, pangamba, alalahanin at mga hassles and bustles at mga interference at natuto kami sa experience ng bawat isa at sa experience ng mga tao na kasalantungan namin sa exposure immersion at sa huli ay umunlad at patuloy na umusbong kami. Sa pagumitan ng mga alalahanan ito, hindi namin makakalimutan ang mga tawang tumulong sa amin. Nais ko pasalamatan ang ICTC, particularly its management at mga staff na tumanggap ng alaga at nag-ingat sa amin. Sa lahat ng aming mga naging professors for sharing their time, effort, and their expertise in their respective fields. Sa mga respective superiors at communities ng aking fellow graduates, I thank you all on behalf of them. Salamat din sa Pangulo ng OLAS na si Father Edgar Alutaya, sa aming OLAS Guardian, Kuya Shelo Almasan, sa aming Rector, Kuya Eric Olyage, OFM, at sa buong OLAS community, at sa aming Coordinator, Kuya Ricardo Galisi, OFM. Salamat sa aming mga pamilya, mga kaibigan at mga benefactors na narito at nasa kanilang mga tahanan. Silang lahat na nagbigay ng walang sawang suporta at laging nakaspalad at nakalaang tumulong sa oras na kinakailangan. Higit sa lahat, salamat sa buong may likha ng lahat ng bagay. Sa ating paghiwalay, tayo ay umuusad sa bagong kabanata ng ating buhay. Ang buhay ay masalimuot at nakaabang palad ng mga challenges. But always remember to look back to recall our ICTC individuals' unique journey. Alalahanin natin na tayo ay lubog ng ICTC upang maging malakas, matatag, higit na matalino, at maging lingkod ng mga taong naghihirap, maralita, at nasa laylayan. Nais kong tapusin ang palunalitang ito sa isang paksa na itinuro ni Kuya Pete Batangan. Ang paanyaya sa pagteolohiya sa pang-araw-araw na buhay, quotidian, tungo sa isang sambayanang nagsasama-sama sa daan sa diwa ng pangangalaga ng mabuting paskol, pagkatatag ng mga muling pamayanang makadiyos, makatao, at makakalikasan tungo sa buhay na ganap na nais ipaghala para sa ating lahat. Muli po, salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat. Hindi ito sa Bila tinatawa ng mga isipagtapos. Matapos po ang pag-awit ng ICT Supreme, ay magkakaroon po ng photo opportunity kasama ang mga guro, tagapamahala ng OLAS ICTC, kasama ang mga nagsipagtapos. Inaanyayahan din po ang lahat para sa munting salo-salo na gaganapin sa loob ng ating ICTC. Magsitayo po ang lahat para sa ating ICTC hearing.
Kami po ang tagapagdaloy ng palatuntunan. Brother Brandon Bahayanan Okar. Brother Alvin Evangelista Okar. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ito po ang araw ng pasasalamat 2023. Magaganap po ang photo opportunity kasama ng ICTC Administration at ang ating mga nagsipot sa post. Habang malapit po tayo sa photo-ops ay pinasasalamatan natin ang ISEC, ang lahat ng tumulong sa congrats. Sa Brother Alvin, na siya rin MC kasama si Brother Brandon. Thank you very much.
Inaanyayahan po ang lahat sa ating ICBC para po sa munting salo-salo na ininatapos sa atin ng ating mga katsipagpapos. Muli po, inaanyayahan po ang lahat para sa munting salo-salo sa po ng ICBC para po sa munting salo-salo. Inaanyayahan struggles of life, the entire cosmos is with you. We are here to support you in making the commitment to live your best possible life. You're an angel in disguise, full intuition. You're intelligent and wise. You always give a helping hand. You're always there in good times and the bad. You're the best friend we've ever had. You are not alone in the struggles of life. The entire cosmos is with you. We are here to support you in making the commitment to live your best possible life. We're your genuine friends. We are by your side through it all. We are there to catch you whenever you will fall. We will give your life a happy lead. We are your most precious gift. You are not alone in the struggles of life. The entire cosmos is with you. We are here to support you in making the commitment to live your best possible life. When you're feeling down and blue and life is being cruel to you, remember you're not on your own. You're never alone. So when life gets too heavy to carry and bear, just close your eyes and we'll be there. You are not alone in the struggles of life. The entire cosmos is with you. We are here to support you in making the commitment to live your best possible life. We're always here for you, just me